Pinalayas mo ako na parang basahan habang suot ng kabit mo ang aking alahas. Tinalikuran mo ako sa harap ng iyong malupit na ina habang nagmamakaawa ako para sa buhay ng aking nanay. Nicholas, tinapos niyo na ang mahinang Althea. Ngayon, babawiin ko ang bawat sentimo, bawat patak ng luha at bawat dangal na ninakaw niyo. Handa ka na bang mabilanggo sa sarili mong kasakiman? O mas pipiliin mong mabulok sa kalsada na walang kahit isang kusing? Wala nang kwenta si Althea sa pamamahay na ito. Nicholas, isang blankong tseke na lang siya na kailangan nating pirmahan bago tuluyang maubos ang lahat. Ang boses ni Doña Imelda ay tila talim ng labaha na humihiwa sa katahimikan ng hapon, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam ko ma, pero kailangan nating dahan-dahanin. Masyado siyang mapagbigay. Baka makahalata kapag bigla nating kinuha ang kontrol sa resort. Sagot ni Nicholas. Ang boses ng asawa ni Althea, ang lalaking pinangakuan siyang sasamahan sa hirap at ginhawa, ay walang bakas ng pagmamahal. Sa halip, puno ito ng pagkadiskubre at pagkainip. Na tila ba ang pag-uusap tungkol sa sariling asawa ay isang negosyong kailangang tapusin agad. Sa labas ng nakapinid na pinto ng maranyang opisina ni Nicholas, nakatayo si Althea. Hawak niya ang isang tray ng mainit na tsaa at ang paboritong kakanin ni Doña Imelda na maaga pa niyang niluto. Ang bawat butil ng pawis na pumatak sa kanyang noo habang naghahanda sa kusina ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Ang tray na hawak niya ay unti-unting bumibigat. Tila pasan niya ang buong mundo sa kanyang nanginginig na mga kamay. Naisipan niyang sorpresahin ang biyanan at asawa dahil anibersaryo ng kanilang kasal bukas. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang panahon, ang kanyang pagkatao, at maging ang malaking bahaging iniwan ng kanyang yumaong ama, ang isang tanyag na beach resort at isang condominium sa lungsod. Akala niya, ang pagiging masunurin at mapagkumbaba ay sapat na para mahalin siya ng pamilyang ito. Masyado kang malambot, Nicholas, muling wika ni Imelda. Isipin mo ang utang mo sa kasino. Isipin mo ang dangal ng pamilya natin. Isang pirma lang mula sa hangal na babaeng yan at tapos na ang lahat ng problema natin. Tutal, utang na loob niya sa atin na tinanggap natin siya sa kabila ng pagiging dukha ng pinagmulan niya. Ang bawat salita ay tila mga bubog na pilit isinisiksik sa pandinig ni Althea. Napakagatlabi siya hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang tray ay marahang tumama sa pinto. Lumikha ng isang mahinang tunog ng porselana na nagpatigil sa pag-uusap sa loob. Bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Nicholas nang makita ang asawa, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na pagkairita. Sa likod niya, nakatayo si Doña Imelda. Ang muka ay tila isang maskarang gawa sa bato. Walang bakas ng pagkahiya, kahit na huling nagpaplano ng masama. Nakikinig ka ba sa usapan ng may usapan, Althea? Ganyan na ba kababa ang asal na itinuro sa iyo sa probinsya? Mariing tanong ni Imelda. Lumapit ang matanda. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila kulog sa pandinig ni Althea. Mama, Nicholas, bakit niyo ito ginagawa? Nanginig ang boses ni Althea. Ibinigay ko ang lahat sa inyo. Bakit pati ang resort na alaala ng tatay ko? Hindi natapos ni Althea ang kanyang sasabihin. Isang malakas at malutong na tunog ng palad ang humalik sa kanyang kaliwang pisngi. Ang lakas ng pagkakasampal ni Imelda ay nagdulot ng pagkahilo kay Althea. Naging sanhi upang mabitawan niya ang tray. Ang mga tasa ng tsa ay bumagsak sa sahig, nadurog sa libu-libong piraso, tulad ng kanyang puso na nagkawatak-watak sa sandaling iyon. Wala kang karapatang kwestiyonin ang mga desisyon ko sa pamamahay na ito, bulyaw ni Imelda. Ang resort na yon ay hindi na sayo sa oras na pumasok ka sa pintong ito. Isang palamuti ka lang dito, Althea. Isang palamuting kailangang sumunod para hindi itapon sa kalsada.
Napahawak si Althea sa kanyang pisnging, nagniningas sa hapdi. Tumingin siya kay Nicholas, naghahanap ng kahit kaunting pagkalinga, ng kahit isang salita man lang para ipagtanggol siya. Ngunit iniwas ni Nicholas ang kanyang tingin. Inayos nito ang kanyang suot, na relo at malamig na nagsalita. Huwag ka nang gumawa ng eksena, Althea. Mas mabuting sundin mo na lang si Mama kung ayaw mong mas lumala ang sitwasyon. Masyado kang madrama. Wika ni Nicholas bago nilampasan ang asawang nakaluhod sa gitna ng mga basag na porselana. Naiwang mag-isa si Althea sa malamig na sahig. Ang bawat piraso ng nadurog na tasa ay tila sumasalamin sa kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng nawalan ng lahat dahil sa sobrang pagtitiwala. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay unti-unting namamanhid, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang magwala, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso, na tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking bagyo. Sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Sa pamamagitan ng malabong paningin, binasa niya ang mensahe mula sa ospital kung saan naroon ang kanyang ina. Althea, kailangan nating operahan ang nanay mo ngayon din. Lumalala ang kondisyon ng kanyang puso. Kailangan namin ang deposito para masimulan ang procedure. Ang mundo ni Althea ay tuluyan ng gumuho. Wala siyang pera sa sariling account dahil lahat ng kita ng resort ay direktang napupunta sa joint account nila ni Nicholas na ngayon ay kontrolado na ni Imelda. Ang tanging pag-asa niya para iligtas ang ina ay ang mga taong kakakita lang niya ng tunay na kulay. Ang mga taong nagnanais siyang hubaran ng lahat ng pag-aari. Tumayo si Althea mula sa pagkakasalampak. Ang mga piraso ng porselana ay nabaon sa kanyang palad. Ngunit hindi na niya ito naramdaman. Tumingin siya sa bintana kung saan unti-unti nang nilalamon ng dilim ang kalangitan. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang sarili mong dugo bago ka tuluyang malunod sa sarili mong kawalang bahala? Ito ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa kawalan. Mag-isa at wasak sa gitna ng karangyaang tila isang gintong hawla. Hindi ako nagpapatakbo ng charity para sa mga taong malapit na ring mamatay, Althea. Ang pera ng pamilyang ito ay para sa ating kinabukasan, hindi para itapon sa isang butas na walang kasiguruhan. Ang boses ni Doña Imelda ay nananatiling matigas, tila isang pader na bakal na walang anumang lamat ng awa. Nakakaluhod si Althea sa paanan ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng mamahaling saya ng matanda. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa hanging puno ng amoy ng mamahaling pabango ni Imelda. Isang amoy na dati ay simbolo ng karangyaan, ngunit ngayon ay tila amoy ng kamatayan para kay Althea. Mama, nagmamakaawa ako. Kahit hiramin ko lang po ang perang yon. Pera ko naman po iyon, di ba? Iyon ang kinita ng resort nung nakaraang buwan. Kailangan lang pong operahan ng nanay ko. Mamamatay siya kapag hindi natin nabayaran ang deposito. Pagsusumamo ni Althea, ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak. Nababasa ang makintab na sahig ng mansyon. Tumingin si Imelda kay Nicholas na nooy prenteng nakaupo sa sofa, abala sa pag-inom ng kanyang kape na tila walang naririnig. Nicholas, pagsabihan mo ang asawa mo, nakakairita ang ingay niya. At sabihin mo sa kanya na ang perang sinasabi niya ay nakalaan na para sa bago nating investment. Ang nanay niya ay matanda na, isang cheap burden na lang sa lipunan. Bakit pa natin pag-aaksayahan ng pagod? Napalingon si Althea sa asawa, ang kanyang huling mitya ng pag-asa. Nicholas, please, sabihin mo kay Mama, nanay ko yon.
Alam mo kung gaano siya kahalaga sa akin. Ibinaba ni Nicholas ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol na pinal. Althea, makinig ka na lang kay mama. Masyado kang emosyonal. Hindi praktikal na ubusin ang capital ng resort para sa isang surgery na wala namang garantiya. Huwag mo nang dagdagan ng stress ko. Marami akong iniisip sa opisina. Ang lamig ng boses ni Nicholas ay mas masakit pa sa sampal na tinanggap ni Althea kanina. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Sa bahay na ito, siya ay isang gamit lamang. Isang kagamitang kapaki-pakinabang hanggat may naibibigay, ngunit itatapon kapag nagsimula ng humingi ng tulong. Tumayo si Althea ng dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay unti-unting nagiging malinaw sa gitna ng mga luha. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig nang talikuran niya ang mag-ina. Pumasok siya sa kanilang silid at binuksan ng isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Sa loob nito ay ang isang gintong singsing na may maliit na brilyante, ang tanging alaala ng kanyang ama. Ito ang huling bagay na mayroon siya na kumakatawan sa kanyang dangal at nakaraan. Alam niyang hindi ito sapat para sa buong operasyon, ngunit sapat na ito para pansamantalang patigilin ang paghinto ng tibok ng puso ng kanyang ina. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng pasilyo ay tila bumabalot sa kanyang pagkatao. Nang makarating siya sa silid ng kanyang ina, nakita niya itong nakahiga, napapaligiran ng mga makinang tumutunog ng mahina. Tila bawat tibok ay isang paalala ng hiram na oras. Lumapit si Althea at marahang hinawakan ang tuyot at gintong balat ng kamay ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng magaspang na palad na nagpalaki sa kanya ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Iniyuko niya ang kanyang ulo at hinalikan ng kamay ng ina. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa palad nito. Nay, pangako, ililigtas kita. Hindi ko hahayaang mawala ka dahil lang sa kasakiman nila. Kahit anong mangyari, babawiin ko ang lahat ng sa atin. Bulong niya. Ang boses ay puno ng determinasyong binuo mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Sa sandaling iyon, ang mahinang pagpisil ng kamay ng kanyang ina ay tila isang basbas, isang hudyat na hindi na siya ang dating Althea na laging sumusunod. Pagkatapos ibenta ang singsing sa isang sanglaan sa tapat ng ospital, bumalik si Althea sa mansyon para kumuha ng ilang gamit ng kanyang ina. Ngunit pagpasok niya sa library, nakita niyang bukas ang drawer ni Nicholas. Isang asul na folder ang nakalabas, tila sadyang iniwan para makita niya. Awag ko. Nang buksan niya ang folder, ang kanyang mundo ay tila muling nyanig ng isang malakas na lindol. Ang mga dokumento ng resort, ang resort na pinaghirapan ng kanyang ama at ipinamana sa kanya, ay wala na sa kanyang pangalan. Nakasaad sa huling pahina ang isang deed of absolute sale kung saan nakapirma ang kanyang pangalan. Ngunit alam niyang hindi siya ang pumirma nito. Ang pirma niya ay isang perpektong panggagaya, isang sining ng panlilinlang na tanging si Doña Imelda lang ang may kakayahang gawin. Ang resort, ang condominium, at lahat ng kanyang ari-arian ay nailipat na sa isang holding company na pagmamay-ari ni Imelda at Nicholas. Napaupo si Althea sa sahig. Ang dokumento ay tila naging apoy na pumapaso sa kanyang mga kamay. Hindi lang siya ninakawan ng pagmamahal at respeto. Ninakawan siya ng kinabukasan sa pinakatraidor na paraan. Ang kanyang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng isang bagong uri ng emosyon. Hindi na ito lungkot, kundi isang malamig at matalim na puot na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Hindi ka pwedeng sumuko ngayon, Althea. Ang mga luhang iyan ay hindi pambayad sa hospital bill ng nanay mo at lalong hindi niyan maibabalik ang resort na ninakaw sa'yo. Ang boses na yon ay galing sa isang matandang babae na nakaupo sa isang madilim na sulok
ng maliit na karinderya sa tapat ng ospital. Napaangat ang tingin ni Althea. Doon niya nakita si Lottie, ang dating mayordoma sa mansyon, na bigla na lang pinaalis ni Doña Imelda. 3 buwan na ang nakalilipas. Ang mukha ni Lottie ay puno ng mga kulubot ng karanasan at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng katatagan na tila matagal nang nakikipaglaban sa agos ng buhay. Nanay Lottie, ang tanging nasabi ni Althea bago muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ng luha ay tila isang sumpa sa kawalang hiyaan ni Nicholas at Imelda. Naupo si Lottie sa tabi niya at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Alam ko ang lahat, Althea. Alam ko kung paano nila pineke ang mga dokumento. Nakita ko si Doña Imelda na nag-e-ensayo ng pirma mo sa library bago pa man mawala ang mga titulo. Akala nila ay wala akong alam dahil isa lang akong utusan. Pero ang mga pader ng mansyong yon ay may mga mata at tainga. Tila nabuhayan ng loob si Althea sa narinig. Bakit po kayo pinaalis, Nanay Lottie? Dahil nalaman kong baon sa utang sa sugal si Nicholas. Mahinang sagot ng matanda. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na dagok sa pandinig ni Althea. Ang mga negosyong sinasabi ni Doña Imelda na investments ay pambayad lang sa mga interes ng mga utang ni Nicholas sa kasino. Ang resort mo, Althea, iyon ang huli nilang baraha para hindi sila tuluyang mabaon sa putik. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa hinala. Hindi lang siya biktima ng kasakiman, kundi biktima rin ng bisyo ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Sa tulong ni Lottie, nakipagkita si Althea sa isang taong maaaring makatulong sa kanya, si Attorney David. Ang opisina ni Attorney David ay hindi kasing garbo ng mga opisina ng mga abogado ni Imelda, ngunit puno ito ng mga libro at may isang aaura ng katapatan. Si David ay isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30, may matatalas na mata, ngunit may malambot na tinig. Attorney, please help me. Wala na po akong ibang matatakbuhan. Bungad ni Althea pagkapasok niya sa silid. Inilatag niya ang mga kopya ng dokumentong nakita niya sa drawer ni Nicholas. Tiningnan ni David ang mga papel ng may matinding konsentrasyon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila nagpapabigat sa bawat segundo ng paghihintay ni Althea. Maririnig ang mahinang paghinga ni Althea na tila isang ibon na naghahanap ng mapagtataguan mula sa bagyo. This is a very sophisticated forgery, Althea. Simula ni David, ang kanyang boses ay puno ng profesionalismo, ngunit may bahid ng simpatya. Pero sa batas, kailangan natin ng matibay na ebidensya na hindi ikaw ang pumirma nito. Kailangan natin ang mga original na dokumento, ang mga record ng transaction, at higit sa lahat, kailangan nating mapatunayan na wala kang natanggap, na kahit isang kusing mula sa bentahan na ito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait na kinikimkim ni Althea ay biglang bumaha. Sinubukan niyang magpakatatag. Sinubukan niyang pigilin ang panginginig ng kanyang labi. Ngunit isang malaking luha ang kusang pumatak sa ibabaw ng lamesa ni David. Kumuha si David ng isang pirasong tissue at dahan-dahang inabot ito kay Althea. Take your time, Althea. Hindi ka nag-iisa. Ang katarungan ay maaaring mabagal, pero hinding-hindi ito natutulog para sa mga taong marunong lumaban. Ang maliit na kilos na yon, ang pag-abot ng tissue, ang simpleng pagkilala sa kanyang sakit, ay nagdulot ng isang kakaibang init sa puso ni Althea. Sa loob ng maraming taon sa mansyon, walang sino man ang nagmalasakit sa kanyang nararamdaman ng ganoon kapayak. Anong kailangan kong gawin, attorney? Tanong ni Althea habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Tumingin ng diretso si David sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Kailangan mong bumalik sa mansyon. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Be the submissive wife again, Althea. Kailangan nating makuha ang mga original na deeds of sale na nakatago sa vault ni Doña Imelda. Kung hindi, ang lahat ng ito ay mananatiling kwento lang laban sa kanilang kapangyarihan.
Naramdaman ni Althea ang isang matinding kilabot. Ang bumalik sa impyernong iyon, ang tumingin muli sa mga mata ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay, ay tila isang parusa na mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit nang maisip niya ang kanyang ina na nakahiga sa ospital at ang resort na pinaghirapan ng kanyang ama, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. "Gagawin ko po," mariing sagot ni Althea. "Kahit anong mangyari, babalik ako para makuha ang hustisyang para sa amin." May umalis si Althea sa opisina ni David habang ang huling sinabi ng abogado ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang pinakamahirap na bahagi ay ang muling pagsuot ng maskara ng isang biktima habang naghahanda sa isang matinding pag-atake. "Akala ko ba ay meron kang prinsipyo, Althea? Bakit heto ka ngayon? Bumalik na parang asong bahag ang buntot dahil wala nang makain." Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa manugang na kababalik lang sa mansyon. Nakayuko si Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa marangyang alpombra na tila bahiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Sa katunayan, ang bawat himaymay ng kanyang puso ay nagnanais na sumigaw. Ngunit pinilit niyang lunukin ang kanyang dangal. "Pasensya na po, Mama. Tama po kayo. Wala po akong matatakbuhan. Ang nanay ko po. Kailangan niya ng tulong niyo. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang po kaming pabayaan." Sa tabi ng matanda, si Nicholas ay hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang tablet. "Mabuti naman at natauhan ka na, Althea. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong pairalin ang emosyon. Maglinis ka na doon sa kusina at ayusin mo ang hapunan. May darating akong mga bisita mamaya." Habang naglalakad patungo sa kusina, naramdaman ni Althea ang bigat ng bawat hakbang. Ang mansyong ito, na dati ay itinuring niyang tahanan, ay tila naging isang malawak na sementeryo ng kanyang mga pangarap. Nagsimula siyang magluto ng paboritong adobo ni Nicholas, isang pagkaing dati ay inihahanda niya ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay niluluto niya ng may kasamang matinding puot na pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang banayad na kilos. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa karne ay tila isang paghihiganti sa bawat hapdi ng sampal na tinanggap niya. Ang bawat paghalo sa kawali ay tila isang panata na hindi na siya muling magpapalinlang. Habang kumukulo ang niluluto, pumasok si Imelda sa kusina. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay lumilikha ng isang nakakairitang tunog sa malinis na sahig. "Tandaan mo ito, Althea. Simula ng matanda, habang sinusuri ang bawat sulok ng kusina gamit ang kanyang mapanuring mga mata. Narito ka lang dahil kailangan mo kami. Huwag mong isipin na dahil pinayagan kitang bumalik, ay katulad ka na ulit ng dati. Ikaw ay isang kasambahay na may titulong asawa, wala nang iba pa. At tungkol sa resort, kalimutan mo na yon. Ang pamilyang ito ang nagligtas sa'yo mula sa kahirapan, kaya utang na loob mo sa amin ang bawat hininga mo." Napatigil si Althea sa paghalo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa sandok hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Naramdaman niya ang isang bukol sa kanyang lalamunan, isang halo-halong emosyon ng pandidiri at pagnanais na isaboy ang mainit na sabaw sa mukha ng matanda. Ngunit sa halip, huminga siya ng malalim at pilit na ngumiti ng tipid. "Opo, Mama. Salamat po sa pagkakataon," mahinang sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na madaling mapawi. Nang sumapit ang gabi at mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang lumabas si Althea mula sa kanyang silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng pasilyo. Ang kanyang pakay ay ang opisina ni Imelda, kung saan naniniwala siyang nakatago ang mga orihinal na deeds of sale. Sa bawat hakbang,
Tila naririnig niya ang mga bulong ng kanyang nakaraan, ang mga pangako ni Nicholas, ang mga tawa ng kanyang ama sa beach resort, at ang mga luha ng kanyang ina sa ospital. Nang marating niya ang pinto ng opisina, nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukang buksan ng lock gamit ang isang duplicate na susi na ibinigay sa kanya ni Lottie. Nang pumasok siya sa silid, ang amoy ng lumang papel at pabango ni Imelda ay agad na sumalubong sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa vault na nakatago sa likod ng isang malaking painting. Ngunit bago pa man niya masimulan ang pag-ikot sa dial ng vault, nakarinig siya ng mga yabag ng sapatos sa pasilyo, mabigat at papunta sa kanyang kinaroroonan. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng malaking lamesa. Pinipigilan ang bawat hininga na tila ba ang tunog nito ay sapat na para ibigay ang kanyang kinaroroonan. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa hallway ay nagmula sa isang anino na unti-unting pumasok sa loob. Iyon ay si Imelda. Ang matanda ay tila may hinahanap sa ibabaw ng lamesa. Maririnig ang pagkaluskos ng mga papel at ang mahinang pagbuntong hininga nito. Sa ilalim ng lamesa, nakita ni Althea ang mga paa ng matanda na ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Ang pawis sa noo ni Althea ay nagsimulang pumatak at ang bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan ng takot. Saan ko ba nailagay ang susi ng vault? Bulong ni Imelda sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Napatigil ang puso ni Althea. Ang susi ng vault. Ang duplicate na gamit niya ay para lamang sa pinto, ngunit ang vault ay may sariling seguridad. Biglang tumunog ang telepono ni Imelda sa ibabaw ng lamesa. Nagdulot ng isang matinding gulat kay Althea na muntik na siyang mapatalon. Hello? Nicholas? Ano? Bakit kailangan mong pumunta sa kasino ngayon? Wala na tayong cash. Galit na sigaw ni Imelda sa telepono habang mabilis na lumabas ng silid para kausapin ang anak. Nang marinig ni Althea ang pagsara ng pinto ng opisina, mabilis siyang lumabas mula sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may napansin siyang isang pirasong papel na nalaglag mula sa bulsa ni Imelda kanina. Isa itong maliit na resibo mula sa isang kilalang pribadong investigador. Ang nakasulat sa resibo ay nagpalamig sa buong pagkatao ni Althea. Subject: Althea's activities outside the mansion. Status: monitoring the law office of Attorney David. Naramdaman ni Althea ang isang matinding pangamba. Alam na ni Imelda. Alam na ng matanda na nakikipagkita siya sa isang abogado. Ang lahat ng kanyang pagpapakumbaba, ang lahat ng kanyang pagbabalik, ay tila isang laro na matagal nang alam ng kanyang kaaway. Masyado yatang malalim ang iniisip mo, Althea. Baka naman nakakalimutan mong ang mga kamay na yan ay pambalot lamang ng lumpia, hindi para humawak ng mga bagay na hindi sa'yo. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa likuran ni Althea habang naghahanda ito ng almusal kinabukasan. Napatigil ang kamay ni Althea sa pag-aayos ng mga plato. Ang resibong nahanap niya kagabi ay tila isang apoy na pumapaso sa loob ng kanyang bulsa. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang hininga bago humarap sa biyenan. Pasensya na po, Mama. Iniisip ko lang po ang kalagayan ni Nanay sa ospital. Ngumiti si Imelda. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit ang matanda at hinawakan ang baba ni Althea. Tila sinusuri ang bawat emosyon sa mukha nito. Ang mga taong may itinatago ay madalas na nagiging malilimutin sa kanilang tungkulin. Siguraduhin mong ang katapatan mo ay narito sa bahay na ito. Dahil sa oras na lumingon ka sa ibang direksyon, baka magulat ka na lang na wala ka nang babalikan. Binitawan ni Imelda ang mukha ni Althea nang may puwersa. Sapat na para bahagyang mayanig ang katawan ng manugang. Sa sandaling iyon, pumasok si Nicholas sa silid kainan. Ang kanyang mga mata ay mapupula at magulo ang kanyang hitsura, isang malinaw na palatandaan
Nagaling siya sa kasino at natalo muli ng malaking halaga. Ma, kailangan natin ng pera. Ngayon din, bungad ni Nicholas, hindi man lang binati ang asawa. Yung mga tao sa labas, hindi na sila makapaghintay. Sabi nila, kung hindi tayo makabayad sa interes ngayong araw, kukunin nila ang sasakyan ko. Napabuntong hininga si Imelda ng malakas. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkairita. Nicholas, huwag mo akong stress in. Sa harap ng almusal, may mga paraan tayo. Ibinigay na sa atin ni Althea ang pirma para sa resort, hindi ba? Isang tawag lang sa buyer at magkakaroon tayo ng cash. Lumingon si Nicholas kay Althea. Ang kanyang tingin ay puno ng pagnanasa sa pera, ngunit may kasamang panunumbat. Ikaw, Althea, siguraduhin mong wala kang ginagawang kalokohan. May nakapagsabi sa akin na nakita ka raw sa tapat ng isang building kung saan may mga law office. Ano ang ginagawa mo roon? Naramdaman ni Althea ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang bawat salita ni Nicholas ay tila isang bitag na unti-unting sumasakal sa kanya. Pupunta lang po ako sa botika malapit doon na Nicholas. Kailangan ko ng gamot para sa sakit ng ulo ko. Isang malakas na pagbagsak ng kamay ni Nicholas sa lamesa ang nagpatahimik sa buong silid. Ang tunog ng porselana at kubyertos na nagtama ay tila isang babala. Huwag mo akong gagawing tanga. Alam nating lahat na wala kang pera para sa gamot. Saan ka kumukuha ng panggastos mo? Sa gitna ng tensyon, napansin ni Althea ang isang maliit na halaman sa paso sa gilid ng bintana. Isang tuyong rosas na pilit niyang binubuhay sa loob ng maraming linggo. Ang mga dahon nito ay lantana, ngunit may isang maliit na usbong na kulay berde ang nagsisimulang lumitaw sa gitna ng mga tuyong tangkay. Sa sandaling iyon, ang halamang iyon ang naging simbolo ng kanyang pag-asa. Wala po akong itinatago, mahinang sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay matatag sa kabila ng takot. Ang tanging hangad ko lang ay gumaling ang nanay ko. Hindi na nakasagot si Nicholas dahil biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagkatok sa gate ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang bisita. Ito ay mabigat, sunod-sunod, at puno ng banta. Sumilip si Althea sa bintana at nakita ang isang lalaking naka-leather jacket na may kasamang dalawang malalaking tao. Namutla si Nicholas. Sila na yun, ma. Sila na ang mga naniningil. Lumabas si Imelda para harapin ang mga tao, habang si Nicholas ay tila isang batang nagtatago sa likod ng kurtina. Ngunit bago lumabas ang matanda, lumingon muli ito kay Alta. Linisin mo itong kalat, Altadi. At tandaan mo, kapag may nangyaring masama sa anak ko dahil sa kakulangan natin ng pera, ikaw ang unang sisihin ko. Ikaw ang malas sa pamilyang ito mula pa noong unang araw. Naiwang mag-isa si Althea sa silid kainan. Habang pinupunasan niya ang natapong kape sa lamesa, nakita niya ang anino ng isang tao sa labas ng bintana. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi ito isa sa mga naniningil ng utang. Ang lalaking yon ay may hawak na kamera at mabilis na kumuha ng larawan bago tuluyang naglakad palayo. Ang takot na nadarama ni Althea ay napalitan ng isang matinding pangamba para sa kanyang ina. Kung alam na ni Imelda ang tungkol kay Attorney David, hindi malabong gamitin ng matanda ang kanyang ina para pigilan siya. Mabilis siyang pumunta sa kusina at kinuha ang kanyang lumang telepono. Kailangan niyang babalaan si David. Ngunit nang buksan niya ang mensahe, isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang litrato. Litrato ito ng kanyang ina sa loob ng ospital. Habang may isang lalaking nakatayo sa gilid ng kama nito, hawak ang oxygen tank. Ang mensaheng kasama ng litrato ay sapat na para gumuho ang buong mundo ni Althea. Isang maling galaw mo pa, Althea, at masisigurado kong ito na ang huling hininga ng nanay mo. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa katatagan ni Althea. Ang larawan ng kanyang ina
na may kasamang estranghero sa ospital ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan, tila isang bangungot na ayaw siyang tantanan. Ngunit sa halip na magpadala sa takot, naramdaman ni Althea ang isang malamig na apoy na naglalayab sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang Althea na basta na lamang iiyak sa isang sulok. Nang hapong iyon, ang katahimikan ng mansyon ay biglang binuwag ng isang matinis na tili mula sa silid ni Doña Imelda. Ang tunog ng mga gamit na tila itinatapon sa sahig ay umalingaw-ngaw hanggang sa kusina. Mabilis na naglakad si Althea patungo sa taas, kung saan nakita niya si Nicholas na nakatayo sa pinto ng silid ng kanyang ina, habang si Imelda ay galit na naghahanap sa kanyang mga alahas. Nawawala ang aking kwintas na brilyante. Iyon ang pinakamahalagang alaala ng iyong ama, Nicholas. Sigaw ni Imelda, ang kanyang mukha ay mapulang-mapula sa galit. Lumingon siya kay Althea na noon ay kapapasok lang sa silid. Ikaw lang ang pumasok dito kaninang umaga para maglinis. Nasaan ang kwintas ko? Wala po akong kinuha, Mama. Mahinang sagot ni Althea. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa biyenan. Walang bakas ng panginginig sa kanyang boses, isang bagay na tila mas lalong nagpagalit kay Imelda. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Nicholas, tawagan mo ang pulis. Hindi ko hahayaang manakawan ako. Sa sarili kong pamamahay ng isang taong pinatuloy ko lang dahil sa awa. Utos ni Imelda. Hindi nag-atubili si Nicholas. Sa loob ng ilang minuto, ang tunog ng papalapit na sasakyan ng pulis ay narinig sa labas ng gate. 2 opisyal ang pumasok sa mansyon. Ang kanilang mga mabibigat na yabag sa sahig ay nagpabigat sa atmosfera ng silid. Sir, may nawawalang mahahalagang alahas dito, bungad ni Imelda sa mga pulis. At sigurado akong ang babaeng ito ang kumuha dahil siya lang ang may access sa kwarto ko bukod sa amin ng anak ko. Tumingin ang isang pulis kay Althea. Mrs., kailangan naming i-search ang gamit mo. Maaari mo ba kaming samahan sa kwarto mo? Sige po, wala po akong itinatago. Sagot ni Althea nang may kakaibang kapanatagan. Habang naglalakad sila patungo sa maliit na silid ni Althea sa likod ng mansyon, napansin ni Alia ang isang palihim na ngiti sa labi ni Imelda. Alam niya ang nangiting iyon. Ito ang ngiti ng isang mangangaso na naniniwalang nahulog na ang biktima sa kanyang bitag. Ang totoo, kaninang umaga pa, napansin ni Althea si Imelda na pumasok sa kanyang silid habang siya ay nasa laundry area. Alam ni Althea na may itatanim ang matanda, kaya't bago pa man dumating ang mga pulis, nakagawa na siya ng hakbang. Nagsimulang maghalughog ang mga pulis. Itinaas ang kutsyon, binuksan ang maliit na cabinet, at hinalungkat ang mga lumang damit ni Althea. Ngunit lumipas ang ilang minuto, walang nakitang kwintas. Ang mukha ni Imelda ay unti-unting nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa pagkalito. Impossible! Siguraduhin ninyong maigi ang paghahanap. Baka itinago niya sa ilalim ng sahig. Giit ni Imelda. Ang kanyang boses ay tumataas na sa desperation. Mama, baka naman po naiwan niyo lang sa ibang lugar. Singit ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na kurot sa pride ng matanda. Napansin ko po kanina bago kayo umalis para mag-grocery. Dala-dala niyo ang maliit na jewelry box niyo sa sasakyan. Baka doon niyo lang nailagay? Ano? Hindi ko dinala yon sa sasakyan. Sigaw ni Imelda. Ngunit ang mga pulis, sa kagustuhang matapos na ang gulo, ay nagmungkahi na tingnan din ang sasakyan ni Imelda sa garahe. Lahat sila ay bumaba. Ang init ng hapon ay tila sumasabay sa tensyon ng bawat isa. Binuksan ng pulis ang pintuan ng marangyang kotse ni Imelda. Sa ilalim ng upuan ng driver, nakita ang isang kumikinang na bagay. Nang kunin ito ng opisyal, bumungad ang nawawalang kwintas na brilyante. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Paano? Paano napunta dyan iyan? Mrs., mukhang naiwan niyo nga rito. Siguro ay nakalimutan niyo lang sa gitna ng pagmamadali.
Wika ng pulis. May halong pagkadismaya sa kanyang boses dahil sa pag-aaksaya ng kanilang oras. Ngumiti ng tipid si Althea habang nakatitig sa biyanan. Ang golden moment na ito ay tila isang maliit na tagumpay sa gitna ng digmaan. Sa loob-loob ni Althea, naaalala niya kung paano niya palihim na kinuha ang kwintas mula sa ilalim ng kanyang unan matapos itong itanim ni Imelda at inilipat ito sa sasakyan ng matanda habang abala ito sa pagtili sa taas. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Habang ibinabalik ng pulis ang kwintas, may napansin silang isa pang bagay sa ilalim ng upuan, isang maliit na itim na pouch na hindi pamilyar kay Imelda. Ano ito? Tanong ng pulis habang binubuksan ang pouch. Sa loob nito ay hindi alahas, kundi mga selyadong pakete ng isang puting pulbos na agad nagpatahimik sa lahat. Nabalot ng matinding katahimikan ng garahe. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Tumingin ang pulis kay Imelda, pagkatapos ay kay Nicholas na noon ay nagsimula nang manginig ang mga tuhod. Mrs., kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. At kayo rin, Sir Nicholas. Mukhang may mas malalim pa kayong itinatago rito, bukod sa nawawalang alahas. Mariing wika ng opisyal. Ang mukha ni Imelda ay naging maputla na tila isang bangkay. Tumingin siya kay Althea, naghahanap ng kasagutan, ngunit ang nakita lang niya ay ang malamig at walang emosyong mukha ng kanyang manugang. Sa sandaling iyon, ang bitag na inihanda ni Imelda para kay Althea ay naging sarili niyang kulungan. Pumirma ka na, Althea. Huwag mo nang hintayin. Nakaladkarin kita palabas ng bahay na ito nang walang kahit isang kusing sa bulsa mo. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang nagbabagang bakal na idinidiin sa sugat ni Althea. Kahit kakalabas lang nila sa presinto dahil sa pansamantalang piyansa, walang bahid ng pagsisisi ang matanda. Sa halip ang kanyang galit ay mas lalong nag-alab, tila isang hayop na nasugatan at mas naging mapanganib. Sa mga sandaling iyon, si Althea ay tahimik na nagtitiklop ng mga damit ni Nicholas. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang huling pag-aalaga na ibinibigay niya sa lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang lason, habang inuubos niya ang kanyang huling lakas para pagsilbihan ang asawa. Ang asawa naman niya ay abala sa pagbibilang ng mga utang na babayaran gamit ang perang kukunin mula sa kanya. Nicholas, sabihin mo sa asawa mo, ang buyer ng resort ay naghihintay na. Kailangan natin ng cash para sa mga abogado at para maayos ang gulo sa presinto. Kasalanan mo rin naman kung bakit tayo napahamak. Di muling bulyaw ni Imelda. Itinuro ang anak na noon ay nakatitig lang sa sahig, balisang-balisa. Dahan-dahang binitawan ni Althea ang damit na hawak niya. Tumingin siya kay Nicholas, ang lalaking nangako sa kanya ng langit, ngunit ibinigay sa kanya ay impyerno. Nicholas, kailangan ng nanay ko ang resort na yon para sa kanyang recovery. Iyon na lang ang natitirang alaala ni tatay. Maaati mo ba na ibenta yon para lang sa mga pagkakamali niyo? Tumayo si Nicholas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadisgusto at kawalang bahala. Althea, sawang-sawa na ako sa kadramahan mo tungkol sa nanay mo at sa tatay mo. Ang pamilya ko ang unahin mo. Isang pirma lang, matatapos na ang lahat ng ito. Huwag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ko. Naramdaman ni Althea ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang huling pagyanig ng isang pusong tuluyan ng nadurog. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay tuyo na at tila naging mga uling na nagbabaga sa puot. Hindi ako pipirma, mahinang wika ni Althea, ngunit ang bawat pantig ay tila isang malakas na kuluog sa loob ng silid. Hinding-hindi niyo makukuha ang resort ko. Tapos na ang panahong ginagawa niyo akong utusan at makinang naglalabas ng pera. Isang mabilis na pag-indayog ng kamay ang humati sa hangin. Ang palad ni Nicholas ay muling humalik sa pisngi ni Althea. Isang malakas na sampal
na nagdulot ng isang matinis na tunog sa katahimikan ng silid. Ang ulo ni Althea ay bahagyang tumagilid. Ang hapdi ay gumuhit sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Hindi humawak si Althea sa kanyang pisngi. Hindi siya umiyak. Sa halip huminga siya ng malalim at dahan-dahang humarap sa kanyang asawa. Sa isang iglap, itinaas ni Althea ang kanyang sariling kamay at buong lakas na isinampal ito pabalik sa mukha ni Nicholas. Ang tunog ng sampal ni Althea ay tila isang pagsabog ng lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Nagulat si Nicholas na pahawak sa kanyang sariling pisngi habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Maging si Doña Imelda ay napatigil sa kanyang pagsisigaw. Tila ba hindi makapaniwala na ang mahinang Althea ay nagawang lumaban. Iyan ay para sa lahat ng mga gabi na pinaluha mo ako, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Lumapit siya kay Imelda na noon ay napaurong ng bahagya. At para sa inyo, Mama, tapos na ang laro nyo. Ang akala nyo ba ay wala akong alam sa mga pekeng dokumento na ginawa nyo? Hawak ko ang ebidensya ng lahat ng kasalanan nyo. Mabilis na kinuha ni Althea ang kanyang maliit na vali sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay nakatago ang isang flash drive at ang mga orihinal na dokumento na palihim niyang nakuha noong gabing pumasok siya sa opisina ni Imelda. Ito ang kanyang alas, ang kanyang tiket, patungo sa kalayaan. Saan ka pupunta? Wala kang matatakbuhan, sigaw ni Imelda. Ngunit ang boses nito ay may bahid na ng kaba. Pupunta ako sa lugar kung saan hinding-hindi niyo na ako maaabot, sagot ni Althea habang naglalakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa tapat ng isang maliit na frame ng litrato sa ibabaw ng side table. Litrato nila ni Nicholas noong araw ng kanilang kasal. Kinuha niya ang frame at marahang tinitigan ang kanyang sarili na noon ay nakangiti pa ng tapat. Iyon ang kanyang golden moment, ang huling sulyap sa babaeng minsan nang naniwala sa pag-ibig bago niya ito binitiwan at hinayaang mahulog sa sahig. Ang pagbasag ng salamin sa sahig ay tila ang huling tuldok sa kanilang pagsasama. Bit-bit ang kanyang vali at ang mabigat na pasanin ng nakaraan, lumabas si Althea ng mansyon sa gitna ng madilim na gabi. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Tila isang basbas na naglilinis sa kanyang pagkatao. Sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang naghihintay, si Attorney David. Nang pumasok siya sa sasakyan, tumingin si David sa kanya nang may matinding pag-aalala. Ayos ka lang ba, Althea? Tumingin si Althea sa bintana. Pinapanood ang mansyon na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ngayon lang ako naging ayos, David. Ngayon lang. Ngunit habang papaalis ang sasakyan, napansin ni Althea ang isang bulto ng tao sa may gate ng mansyon. Isang anino na hindi niya makilala. Ngunit ang hawak nito ay isang pamilyar na bagay, ang oxygen tank na katulad ng sa kanyang ina. Ang kaba ay muling bumangon sa kanyang dibdib, tila isang babala na ang kanyang pag-alis ay simula pa lamang ng isang mas malaking panganib. Hanggang kailan mo kayang takbuhan ang isang aninong alam ang bawat galaw mo bago ka tuluyang mabulag ng sarili mong takot? Hindi sapat ang isang sampal para burahin ang 5 taon ng pagtitiis, pero sapat na iyon para magising ako sa bangungot ng aking pag-ibig. Ang kaisipang ito ay tila isang lason na dahan-dahang nananalaytay sa isipan ni Althea habang nakatingin siya sa madilim na kalsada mula sa loob ng sasakyan ni Attorney David. Ang bawat poste ng ilaw na kanilang nadadaanan ay tila mga saksi sa kanyang pagtakas mula sa isang gintong hawla na matagal nang naging libingan ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa imahe ng aninong nakita niya sa gate ng mansyon. Isang bulto ng tao na may hawak na oxygen tank. Ang kanyang hininga ay naging mababaw.
Tila may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang dibdib sa tuwing naaalala niya ang banta sa buhay ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Althea. Nagpadala na ako ng tauhan ko sa ospital para bantayan ang nanay mo. Hindi sila makakalapit doon. Mahinahong wika ni David habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pagmamaneho. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng emosyon ni Althea. Nakarating sila sa opisina ni David sa gitna ng gabi. Ang gusali ay tahimik, ngunit sa loob ng maliit na silid ng abogado, ang liwanag ng isang bumbilya ay tila isang parola ng pag-asa. Inilatag ni Althea ang mga dokumentong nakuha niya, ang mga orihinal na deeds of sale na may pekeng pirma, ang mga record ng bangko na nagpapakita ng paglilipat ng pondo sa account ni Imelda, at ang listahan ng mga utang ni Nicholas sa kasino na nakuha niya sa tulong ni Lottie. Ito na ang kailangan natin. Simula ni David, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Bukas na bukas, isasampa natin ang kasong falsification of public documents at grave coercion laban sa kanila. Mag-a-apply din tayo ng writ of preliminary injunction para mapigilan ang pagbebenta sa resort. Ngunit habang naghahanda sila, hindi na natiling tahimik ang kampo ni na Imelda. Sa pamamagitan ng social media, nagsimulang kumalat ang mga balita. Isang post mula sa isang anonymous na source ang nagpakita ng malalabong larawan ni na Althea at David na magkasama sa sasakyan at sa opisina. Ang caption ay puno ng paninira. Ang asawang nagpapakabait, may lihim palang relasyon sa kanyang abogado. Ninakaw ang mga dokumento ng pamilya para itakas ang yaman ng asawa. Nang mabasa ito ni Althea, naramdaman niya ang isang matinding pagkahilo. Ang bawat komento mula sa mga taong hindi siya kilala ay tila mga sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Nicholas. Tinawag siyang manggagamit, taksil, at walang utang na loob. Ang tsismis ay naging isang sandata na ginagamit ni Imelda para baligtarin ang katotohanan. Huwag mong basahin ang mga yan, Althea. Iyan lang ang tanging barahan nila ngayon, ang sirain ang dangal mo dahil wala na silang legal na depensa, payo ni David. Lumipas ang mga oras sa loob ng opisina. Ang gabi ay unti-unting naging madaling araw. Sa gitna ng pagod at tensyon, nagluto si David ng 2 tasa ng instant noodles. Inabot niya ang isa kay Althea. Kailangan mong kumain. Malayo pa ang lalakbayin natin, wika ni David. Naupo si Althea sa isang luma at kupas na silya. Habang hinihiwa niya ang mainit na noodles, ang usok nito ay humahaplos sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang simpleng pagkain na iyon ay tila mas masarap pa sa anumang marangyang hapunan sa mansyon. Ito ang kanyang golden moment, isang payak na sandali ng pagiging tao muli, kung saan hindi siya kailangang magpanggap o matakot. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Marumi ang mga kuko sa pagmamadali. May mga bakas ng tinta mula sa mga dokumento, ngunit ang mga kamay na ito ay hindi na muling mangangatog sa harap ni Imelda. Salamat, David. Hindi lang sa noodles, kundi sa pagtitiwala sa akin, mahinang sabi ni Althea. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay binuwag ng tunog ng isang papasok na tawag sa telepono ni Althea. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay tila isang galing sa hukay, puno ng desperasyon at puot. Althea, akala mo ba ay nanalo ka na? Iyon ang boses ni Nicholas. Maririnig ang mahinang paghikbi at ang tunog ng hangin sa paligid niya. Wala na akong pera. Iniwan na kami ng mga kaibigan namin. Ang mga naniningil sa akin, nasa labas lang ng pintuan ko ngayon. Pero bago nila ako makuha, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin, Nicholas? Nanginginig na tanong ni Althea. Nandito ako sa ospital, Althea. Nasa tapat ako ng silid ng nanay mo. Ang mga tauhan ni David? Madaling kausapin kapag may hawak kang patalim.
Isang pirma mo lang sa waiver na ibibigay ng abogado ko bukas o tatanggalin ko ang huling suporta sa buhay ng nanay mo. Nabitawan ni Althea ang tasa ng noodles. Ang tunog ng porselana sa sahig ay tila ang huling tibok ng kanyang pag-asa. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa kanyang paanan, ngunit hindi na niya nararamdaman ang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na banta ni Nicholas, isang lalaking dahil sa sugal at takot ay naging isang halimaw na handang pumatay sa sariling biyenan. Nicholas, huwag mong gawin iyan, nagmamakaawa ako, sigaw ni Althea, ngunit ang linya ay naputol na. Tumingin si Althea kay David. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at pagsusumamo. Ang digmaan ay lumampas na sa mga dokumento at korte. Ito ay naging isang labanan para sa bawat hininga ng kanyang mahal sa buhay. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa mga papel at batas, kundi tungkol sa bawat patak ng pawis at luhang ibinuhos para mabawi ang sariling dangal na tinapaktapakan ng mga taong akala mo ay pamilya. Ang kaisipang ito ay tila isang panalangin na paulit-ulit na binibigkas ni Althea sa kanyang isipan habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng silid hukuman. Ang bigat ng bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila dala ang bigat ng 5 taon ng pananahimik at pagtitiis. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita niya si Doña Imelda. Ang matanda ay nakasuot ng isang mamahaling itim na terno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmataas. Tila ba ang korte ay isa lamang sa kanyang mga social club na kaya niyang manipulahin. Sa tabi niya ay si Nicholas na bagamat halatang balisa at pabalik-pabalik ang tingin sa kanyang relo, ay pilit pa ring nag-aasta na siya, ang biktima sa sitwasyong ito. Nang magsimula ang paglilitis, ang hangin sa loob ng silid ay naging tuyot at puno ng tensyon. Ang bawat salita ng abogado ni Imelda ay tila mga palaso na nagnanais na sugatan ang kredibilidad ni Althea. Tinawag siyang ambisyosa, taksil, at isang mapanirang asawa na nagnanais lamang makuha ang yaman ng pamilya ng asawa. Your Honor, ang aking kliyente, si Doña Imelda, ay isang kagalang-galang na babae sa lipunan. Imposibleng gawin niya ang mga paratang na ito ng isang babaeng galing sa wala. Wika ng abogado ni Imelda, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Tumayo si Althea nang tawagin siya para sa kanyang testimonya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit nang sulyapan niya si Attorney David na tumango ng bahagya, nakaramdam siya ng isang kakaibang lakas. Tumingin siya ng diretso kay Imelda. Isang tingin na hindi na humihingi ng awa, kundi humihingi ng katotohanan. Ang sinasabi nilang wala ay ang lahat ng mayroon ako, ang pawis ng aking ama at ang dangal ng aking ina, simula ni Althea. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang mga papel. Ito ay ang katibayan ng pagtatraidor ng mga taong itinuring kong pamilya. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan nang tawagin ni David ang isang surprise witness. Bumukas ang pinto at pumasok si Lottie. Ang hitsura ng matandang mayordoma ay payak, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malakas na bagyo na nagpabago sa ihip ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Imelda at ang kanyang mapagmataas na muka ay unti-unting nagkaroon ng lamat ng takot. Isinalaysay ni Lottie ang bawat gabi na nakita niyang nag-e-ensayo si Imelda ng pirma ni Althea. Inilahad niya ang mga listahan ng utang ni Nicholas na palihim niyang nakuha mula sa basurahan ng opisina. Ang bawat salita ni Lottie ay tila isang paghampas ng martilyo sa pader ng kasinungalingan na itinayo ni Imelda. Ngunit ang huling dagok ay ang pagpapakinig ng isang audio recording mula sa cellphone ni Althea. Isang pag-uusap ni Nicholas at Imelda noong gabing inakala nilang tulog na ang lahat. Maririnig ang boses ni Nicholas
na nagmamakaawang ibenta na ang resort para pambayad sa kanyang utang sa kasino at ang boses ni Imelda na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala. Isang pirma lang ang kailangan natin mula sa hangal na babaeng iyan at kung ayaw niya, tayo na mismo ang gagawa." Ang silid hukuman ay nabalot ng isang nakabibiminging katahimikan pagkatapos ng recording. Tumingin ang hukom kay Nicholas na noon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa kanyang upuan. Sa takot na mabilanggo ng matagal, biglang sumabog si Nicholas. "Ma, sabi ko sa iyo, huwag nating gawin iyon. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ikaw ang nag-utos na pikein ang pirma ni Althea dahil ayaw mong mawala ang marangyang buhay natin." Sigaw ni Nicholas. Itinuturo ang kanyang sariling ina sa harap ng lahat. Ito ang golden moment ni Althea. Ang makita ang maskara ni Imelda na tuluyang madurog. Ang matandang babae na dating tila reyna ay biglang naging isang kaawa-awang nilalang na hindi makapagsalita. Ang pagtatraidor ng sarili niyang anak ay ang pinakamasakit na parusa na hinding-hindi niya inaasahan. Nang ibaba ng hukom ang hatol, ang tunog ng paghampas ng martilyo sa lamesa ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Althea sa kanyang buong buhay. Guilty of falsification of public documents and grave coercion. Ang lahat ng titulo ng ari-arian ay ipinapawalang bisa at ibinabalik sa tunay na nagmamay-ari, si Althea Valdez Nicolas. Naramdaman ni Althea ang pag-agos ng mga luha, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng paglaya. Nilingon niya si David, na ngayon ay nakangiti ng tapat sa kanya. Ang hustisya, na tila isang mailap na pangarap, ay abot kamay na niya sa wakas. Ngunit habang inilalabas si Imelda na nakaposas, mabilis na lumapit si Nicholas kay Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng desperadong pagsusumamo. "Althea, please. Sorry na. Alam mo namang mahal kita, di ba? Ginawa ko lang yon dahil natatakot ako kay Mama. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Tumingin si Althea sa asawa. Ang lalaking minsan niyang inisip man na magliligtas sa kanya, ngunit siya palang papatay sa kanya ng dahan-dahan. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa. "Ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo noon, Nicholas, ay sapat na para sa isang buhay. Ngayon, ang tanging pagkakataong mayroon ka ay ang pagbayaran ang lahat ng ginawa mo." Humarap si Althea sa pinto ng korte, kung saan ang liwanag ng araw ay tumatagos mula sa labas. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. "Mrs. Althea, kailangan niyo pong pumunta rito agad. May nangyaring hindi inaasahan sa nanay niyo pagkatapos dalhin dito si Sir Nicholas kanina." Ang mundo ni Althea ay tila muling tumigil. Ang tagumpay sa korte ay tila biglang naging mapait. Ang anino ng nakaraan ay tila ayaw pa ring bumitaw. At ang cliffhanger ng kanyang kapalaran ay muling naging isang matarik na bangin. "Huwag mong hahawakan ang mga gamit ko. Hindi niyo alam kung gaano kamahal ang bawat hibla ng kurtinang yan." Ang boses ni Doña Imelda ay matinis at puno ng desperation. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang lambat na unti-unting humihigpit. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng mansyon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood ang mga tauhan ng korte na isa-isang nilalagyan ng selyo ang kanyang mga mamahaling kagamitan. Sa labas ng gate, ang ingay ng mga usisero at ang kislap ng mga kamera ng media ay tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malaking baha. Ang Golden Tower na itinayo ni Imelda sa loob ng ilang dekada ay unti-unti nang dinudurog ng bigat ng sarili nitong kasalanan. Sa kabilang dulo ng silid, si Nicholas ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, at blangko ang tingin sa kawalan. Ang kanyang suot na mamahaling polo ay gusot-gusot na, at ang kanyang muka ay puno ng bakas ng puyat at takot. "Nicholas, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang mga kaibigan natin sa gobyerno. Hindi nila tayo pwedeng itapon sa kalsada na parang mga basura." Muling sigaw ni Imelda. Ngunit walang sagot na lumabas sa bibig ng kanyang anak.
Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Althea, kasama si Attorney David at ang sheriff ng korte. Ang kanyang bawat hakbang sa marangyang marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang Althea na nakayuko at nanginginig. Siya na ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng bahay na ito. Tapos na ang oras niyo, Mama. Mahinahong wika ni Althea. Ang kanyang boses ay walang galit, kundi isang malalim at malamig na kapanatagan. Ang utos ng korte ay pinal. Kailangan niyo nang lisanin ang bahay na ito sa loob ng 1 oras. Althea, please. Lumapit si Nicholas, gumagapang sa sahig para hawakan ang paa ng kanyang asawa. Kahit sa maid's quarters lang, itabi mo lang ako sa aso mo, huwag mo lang akong itapon sa kalsada. Alam mong maraming naghahanap sa akin sa labas. Papatay nila ako kapag nalaman nilang wala na akong proteksyon. Tiningnan ni Althea ang lalaking minsan niyang sinamba. Ang pagmamakaawa nito ay hindi na nagdulot ng sakit sa kanyang puso, kundi isang matinding pandidiri. Marahang binawi ni Althea ang kanyang paa mula sa kapit ni Nicholas. Ang proteksyong sinasabi mo, Nicholas, ay binili mo gamit ang pawis ng tatay ko at ang mga luha ko. Ngayong wala na ang perang yon, kailangan mong harapin ang mundo ng mag-isa. Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng mga lalaking naka-leather jacket ang pumasok sa bakuran. Sila ang mga naniningil ng utang ni Nicholas, ang mga taong matagal nang naghihintay sa sandaling mawala ang legal na kalasag ng pamilya. Nang makita sila ni Nicholas, mas lalong namutla ang lalaki at tila nais magtago sa ilalim ng lamesa. Samantala, si Doña Imelda ay patuloy na nagwawala. Hindi niyo ako pwedeng paalisin. Ako ang donya rito. Ako ang reyna ng tahanang ito. Ngunit habang sumisigaw, biglang napatigil ang matanda. Hawak niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula, bago unti-unting naging ube ang kulay. Ang kanyang hininga ay naging kapos, at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Mama! Sigaw ni Nicholas. Ngunit hindi siya makalapit dahil sa takot sa mga lalaking nasa labas. Mabilis na lumapit si David para tumulong, ngunit pinigilan siya ng mga tauhan ng korte para hintayin ang ambulansya. Ito ang karma na matagal nang naghihintay. Ang makita ang sarili mong mundo na gumuhos harap ng iyong mga mata hanggang sa hindi na kayang tanggapin ng iyong puso ang katotohanan. Ito ang golden moment ni Althea. Sa gitna ng trahedya, nilapitan niya ang isang malaking portrait ni Imelda na nakasabit sa gitna ng sala, isang painting na sumisimbolo sa kapangyarihan ng matanda. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang painting at ibinaba ito. Sa likod nito, nakita niya ang isang lumang litrato ng kanyang sariling mga magulang na matagal nang itinago at kinalimutan. Pinunasan niya ang alikabok sa ibabaw ng salamin ng litrato gamit ang kanyang palad, isang haplos na puno ng pangungulila at tagumpay. Ibinabalik niya ang tunay na kaluluwa ng tahanang ito. Nay, Tay, nakauwi na tayo, bulong ni Althea habang yakap ang litrato. Nang dumating ang ambulansya para kunin si Imelda, ang matanda ay wala ng malay, ang kanyang mukha ay tabingi, at ang kanyang mga kamay ay naninigas. Isang malinaw na palatandaan ng stroke. Isinakay siya sa stretcher sa harap ng lahat ng mga usisero. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng nabulok sa kalsada. Si Nicholas naman ay kinaladkad ng mga sheriff palabas ng gate. Ngunit sa paglabas niya, ang mga lalaking naghihintay sa labas ay agad na lumapit sa kanya. Maririnig ang sigaw ng paghingi ng tulong ni Nicholas na unti-unting nawawala habang isinasakay siya sa isang itim na van. Walang nagawa ang mga pulis dahil ang mga lalaking iyon ay may dalang mga legal na dokumento ng utang na hindi nabayaran. Naiwang mag-isa si Althea sa malawak na sala. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit hindi na ito ang katahimikang nakakasakal. Ito ay ang katahimikan ng isang bagong simula. Lumingon siya kay David na nakatayo sa pinto.
Ang mga mata nito ay puno ng paghanga at suporta. Tapos na ang lahat, Althea. Malaya ka na. Wika ni David. Tumingin si Althea sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay nagsisimula nang lumubog, nagbibigay ng isang kulay kahel na liwanag sa buong paligid. Ang kanyang puso ay magaan na, tila isang ibon na sa wakas ay natutong lumipad ng mag-isa. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, naisip niya ang liham na natanggap niya kanina mula sa ospital. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang paalala na ang bawat sugat ay nangangailangan ng panahon para tuluyang maghilom. Ano nga ba ang tunay na halaga ng kalayaan kung ang bawat hakbang mo ay may kasamang bakas ng dugo at luha ng nakaraan? Hindi nabubura ng tagumpay ang mga bakas ng latay sa kaluluwa. Ngunit tinuturuan ka nitong huminga muli nang walang takot sa bawat bukang liwayway. Ang kaisipang ito ang nagsilbing musika sa pandinig ni Althea habang nakatayo siya sa beranda ng kanyang beach resort. Ang simoy ng hangin na may amoy ng dagat ay humahaplos sa kanyang mukha, tila dahan-dahang naglilinis sa mga alaala ng sampal at pang-aapi na natanggap niya sa loob ng maraming taon. Ang resort ay muli nang binuksan. Ang mga kulay ng paligid ay naging mas masigla. Ang puting buhangin ay tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw at ang mga puno ng niyog ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Walang ingay ng galit, walang sigaw ng pagmamaliit. Ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang na tila isang ritual ng paghilom para sa lupang ito na minsan ding naging saksi sa kasakiman ng tao. Althea, anak, napakaganda ng dagat ngayong araw. Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Lumingon si Althea at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa isang wheelchair. Bagamat may mga tubo pa ring nakakabit para sa suporta, ang mga mata nito ay gising na at puno ng buhay. Ang operasyon ay naging matagumpay at ang bawat araw ng paggaling nito ay tila isang milagro para kay Althea. Lumapit si Althea at lumuhod sa tapat ng kanyang ina. Hinawakan ang mga kamay nito na dati ay tuyot ngunit ngayon ay unti-unti nang bumabalik ang init. Nay, lahat ng ito ay para sa iyo. Ibinabalik ko lang ang kinuha nila sa atin. Bulong ni Althea. Hinaplos ng kanyang ina ang buhok ni Althea. Isang haplos na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment. Ang maramdaman ang kalinga ng isang magulang na akala niya ay mawawala na sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagkaroon ng kabuluhan. Hindi siya lumaban para lamang sa pera, kundi para sa karapatang mabuhay ng marangal kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Maya-maya pa ay dumating ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba si Attorney David, bitbit ang ilang mga dokumento at isang maliit na basket ng mga prutas. Simula nang matapos ang kaso, naging madalas ang pagbisita ni David, hindi na bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigang naging sandigan ni Althea sa kanyang pinakamadilim na oras. Mukhang bumubuti na ang lagay ni nanay, bati ni David habang iniaabot ang prutas. At ang resort, balita ko ay puno na ang bookings niyo para sa susunod na buwan. Ngumiti si Althea, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat sa iyo, David. Kung hindi dahil sa katatagan mo, baka sumuko na ako sa kalagitnaan ng laban. Naupo sila sa isang bench sa tapat ng dagat. Ang pag-uusap nila ay hindi na tungkol sa mga kaso o ebidensya, kundi tungkol sa mga pangarap at sa hinaharap. Ang pagkakaibigan nila ay dahan-dahang lumalalim, isang slow burn na ugnayan na nakabase sa respeto at pagkilala sa mga sugat ng bawat isa. Alam ni David na hindi pa handa si Althea para sa isang bagong pag-ibig at handa siyang maghintay hanggang sa kusa nang bumukas muli ang puso nito. Anong balita kay Nicholas at Imelda? Tanong ni Althea.
Ang pangalan ng dating asawa ay hindi na nagdudulot ng kaba, kundi isang mapait na paalala. Huminga ng malalim si David. Si Doña Imelda ay nasa isang pasilidad para sa mga may stroke. Ang lahat ng kanyang yaman ay na-freeze at ginamit na pambayad sa mga biktima ng kanilang pamilya. Wala nang bumibisita sa kanya. Si Nicholas naman. Balita ko ay nasa loob na ng kulungan dahil sa mga kasong estafa at ang gulo sa mga creditors niya. Naramdaman ni Althea ang isang matinding katahimikan. Ang hustisya ay tila naging isang malupit na guro para sa mag-ina. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy sa pag-uusap, lumapit ang isang staff ng resort. May dala itong isang sobre na tila luma at may mga bakas ng dumi. "Ma'am, may nag-iwan po nito sa gate para daw po sa inyo," wika ng staff. Nang hawakan ni Althea ang sobre, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar, mabigat, magulo, at tila isinulat sa gitna ng matinding panginginig. Nang buksan niya ito, isang piraso ng papel ang lumabas. May mga bakas ito ng tuyong dugo sa gilid at tila nabasa ng mga luha. Ang sulat ay galing kay Nicholas mula sa loob ng selda. Ang bawat salita ay puno ng pagsusumamo, ngunit may isang bahagi na nagpatayo ng balahibo ni Althea. "Althea, pinatay nila ang pagkatao ko rito. Bawat gabi ay pinapangarap ko ang boses mo. Patawarin mo ako, pero kailangan mong malaman na may isang taong hindi pa tapos sa'yo. Ang mga naniningil sa akin, hindi lang pera ang gusto nila. Gusto nila ang resort. Mag-ingat ka, dahil hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakikitang bumabagsak." Nabitawan ni Althea ang sulat. Ang simoy ng dagat na kanina ay nakagiginhawa. Ngayon ay tila naging malamig at puno ng banta. Tumingin siya sa malawak na karagatan, kung saan ang mga alon ay tila nagiging mas malaki at mas madilim. Ang katahimikan ng kanyang bagong buhay ay muli nang binuwag ng isang bagong panganib. Hanggang kailan mo kailangang bayaran ang mga kasalanang hindi ikaw ang gumawa bago ka tuluyang makalaya sa anino ng iyong nakaraan, Orca? Ang tunay na paglaya ay hindi matatagpuan sa pagtakbo palayo sa nakaraan, kundi sa pagharap dito ng may matatag na puso at malinis na budhi. Ang boses na ito sa isipan ni Althea ay tila isang gabay habang dahan-dahan niyang tinitiklop ang sulat mula kay Nicholas. Ang banta ng mga naniningil ng utang ay hindi na nagdulot ng panginginig sa kanyang mga tuhod. Sa halip, ito ay naging hudyat para sa kanyang huling hakbang patungo sa ganap na kapayapaan. Isang hapon, habang ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging lila at ginto, isang pamilyar na bulto ng tao ang namataan ni Althea sa dulo ng pasilyo ng resort. Ang lalaking iyon ay malayo sa Nicholas na nakilala niya. Ang Nicholas na laging nakasuot ng plansadong polo at mamahaling relo. Ang taong nakatayo sa kanyang harap ay payat, madusing, at ang mga mata ay puno ng matinding takot at pagsisisi. Nakalabas na pala ito ng kulangan, ngunit ang kalayaan nito ay tila isang mas malupit na bilangguan. "Althea!" Ang boses ni Nicholas ay basag, tila isang tuyong dahon na nayurakan. "Patawarin mo ako. Wala na akong matakbuhan. Ang mga taong pinagkakautangan ko, hindi sila titigil. Sabi nila, papatayin nila ako kung hindi ko maibibigay ang resort." Lumapit si Althea ng ilang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado habang pinagmamasdan ang guho ng lalaking minsan niyang inisip na magiging katuwang sa habambuhay. "Ang resort na ito, Nicholas, ay hindi na sa atin. Ito ay pag-aari na ng bawat luhang ibinuhos ko at ng bawat sakripisyo ng aking mga magulang. Hindi ko ito ibibigay para lamang bayaran ng iyong mga bisyo." Nagmamakaawa ako, Althea. Kahit kaunting pera lang, para makalayo ako rito, para makapagsimula muli. Pagsusumamo ni Nicholas habang lumuluhod sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig,
habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Althea. Ito ang golden moment ni Althea. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ngunit ngayon ay matatag na humahawak sa sariling kapalaran. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay sapat na halaga para sa isang simpleng pamumuhay sa malayo at isang address ng isang maliit na talyer sa probinsya kung saan maaari itong magsimulang magtrabaho. Ito ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo, Nicholas, hindi bilang asawa mo, kundi bilang isang tao na marunong pa ring maawa. Mahinahong wika ni Althea. Gamitin mo ito para magbago, hindi para tumakas muli. Ang address na yan ay sa isang kaibigan ni David. Kung gusto mong mabuhay ng marangal, pumunta ka roon. Pero tandaan mo, mula sa araw na ito, ang anino natin ay hindi na muling magtatagpo. Tumayo si Nicholas. Ang kanyang mga mata ay puno ng halu-halong emosyon, pagsisisi, hiya, at isang maliit na pag-asa. Kinuha niya ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang pagyuko ay sapat na para ipakita ang kanyang pagkilala sa lakas ng babaeng minsan niyang minaliit. Bago umalis si Nicholas, may isang bagay pang ginawa si Althea. Sinamahan siya ni David sa isang maliit at payak na nursing home sa labas ng lungsod. Doon, sa isang maliit na silid na amoy gamot at kalungkutan, nakita ni Althea si Doña Imelda. Ang matanda ay nakaupo sa isang silya. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado pa rin, at ang kanyang paningin ay blangko. Tila hindi nakilala ang sinumang pumapasok sa silid. Nilapitan ni Althea ang kanyang dating biyenan. Kinuha niya ang suklay sa lamesa at dahan-dahang sinuklay ang mapuputing buhok ni Imelda. Walang kislap ng galit sa puso ni Althea. Tanging isang malalim na pakiramdam ng pagpapatawad sa kanyang sarili. "Mama, hindi ko na kayo kinamumuhian," bulong ni Althea. "Ang puot na itinanim niyo sa akin ay pinalitan ko na ng kapayapaan. Malaya na ako sa inyo at malaya na rin kayo sa bigat ng inyong mga kasalanan." Ang mga mata ni Imelda ay bahagyang kumurap at isang maliit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang huling senyales ng pagkatao sa likod ng maskara ng kasamaan. Pagkatapos nito, tumayo si Althea at lumabas ng silid nang hindi na lumingon muli. Pagbalik sa resort, nakita ni Althea si David na naghihintay sa kanya sa dalampasigan. Ang araw ay nagsisimula nang lumubog, nagbibigay ng isang maringal na liwanag na kulay ginto sa buong karagatan. Lumapit si David at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Althea. Ang init ng palad nito ay tila isang pangako ng isang bagong bukas. Isang bukas na hindi na kailangang magmadali, isang pag-ibig na dahan-dahang nagniningas mula sa abo ng pagkakaibigan at respeto. "Handa ka na bang maglakad muli nang wala nang nililingon?" tanong ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga. Tumingin si Althea sa malawak na dagat. Ang mga alon ay tila nagbubulong ng mga salita ng pag-asa. "Handa na ako, David. Handa na akong maging Althea Valdez muli. Ang babaeng marunong lumaban, marunong magmahal, at higit sa lahat, marunong magpatawad sa sarili." Magkasama silang naglakad sa tabing dagat. Ang kanilang mga bakas sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng mga alon. Tila isang simbolo na ang bawat sakit ng nakaraan ay tuluyan ng nililinis ng panahon. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang banal na sandali ng paghilom at pag-asa. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraan patungo sa malawak na dagat ng limot. Ang Althea's Haven, ang resort na dati ay simbolo ng kasakiman ni Nicholas at Imelda, ay naging isang santuwaryo na ngayon. Hindi lamang ito isang lugar para sa mga turista.
kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad ni Althea na dumanas ng pang-aapi at pambubula sa loob ng sariling tahanan. Ang bawat silid dito ay puno na ngayon ng mga kwento ng pag-asa at ang bawat sulok ay umaalingaw-ngaw sa tunog ng tawanan ng mga batang malayang naglalaro sa buhanginan. Nakatayo si Althea sa pampang, pinapanood ang kanyang ina na masiglang nakikipag-usap sa ilang mga tauhan ng resort. Ang kanyang ina ay hindi na kailangan ng wheelchair. Ang bawat hakbang nito sa buhangin ay tila isang pasasalamat sa bawat hiningang hiram na muling naging malakas. Ang makita ang kanyang ina na muling nakangiti nang walang bahid ng takot, ang pinakamalaking kayamanan na nakamit ni Althea. Doon niya natanto na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala, kundi ang pagbabalik ng buhay sa mga taong muntik nang mawalan ng pag-asa. Ang lalalim na naman ng iniisip mo, Althea. Baka pati ang mga isda sa dagat ay magising sa tindi ng iyong pagninilay. Ang boses ni David ay tila isang malambot na himig na sumabay sa ihip ng hangin. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang pamilyar na init at seguridad. Lumingon si Althea at ngumiti. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, David. Minsan, parang panaginip lang ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Dahan-dahang hinawakan ni David ang kamay ni Althea. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop ng may pag-iingat at respeto. Ang haplos na yon ay hindi nagmamadali. Ito ay isang tahimik na pangako na sa bawat bagyong darating, mayroon ng isang kamay na handang umalalay sa kanya. Ang bawat sugat mo, Althea, ay naging mga bituin na ngayon na nagsisilbing gabay sa iba. Hindi ka na biktima. Ikaw na ang liwanag. Napatitig si Althea sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang linya ng ginto. Wala na siyang balita kay Nicholas at hindi na rin niya ito hinahanap. Alam niyang saan man ito naroroon. Dala nito ang sariling krus na kailangang pasanin. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa nursing home, tahimik at nalulunod sa sariling mga alaala. Hindi na sila bahagi ng buhay ni Althea. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi dahil nararapat sila rito, kundi dahil nararapat si Althea sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit ang iyong bukas. Ito ang aral na nais iwan ni Althea sa mundong minsan siyang binaliwala. Ang bawat babae ay may lakas na higit pa sa inaakala niya, at ang bawat pagkawasak ay isang pagkakataon para sa isang mas matatag na muling pagkabuo. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang ang huling sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat, naramdaman ni Althea ang ganap na kalayaan. Malaya na siya sa utang na loob na mapanira, malaya sa pag-ibig na mapanlinlang at malaya sa anino ng kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang amoy ng dagat at ang init ng kamay ni David. Ang kanyang puso ay payapa na, tulad ng dagat pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Malalim, malawak, at puno ng buhay. Ang kwento ni Althea ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang maringal na pagsilang muli. At sa bawat bukang liwayway na darating, alam niyang hinding-hindi na siya muling luluhod sa harap ng sinuman, dahil natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng sarili niyang puso.